So hello no, ngayon pag-usapan itong tungkol sa kautusan ng Panginoon at inyong bago nating pagkatao at dati nating pagkatao. Alam naman natin, di ba, no, na ayon sa kasulatan, na ang kautusan ng Panginoon ay para lamang sa mga taong napapailalim sa kautusan. Sa sadaling salita, ang kautusan ng Panginoon para lamang sa mga taong lumalabag sa kalooban ng Diyos, napapailalim sa kautusan ng Diyos, or gumagawa ng kasamaan. Yun yung ibig sabihin kung ikaw ay napapailalim sa kautusan ng Panginoon. So, nangangahulugan na ang kautusan ng Panginoon ay para lamang sa mga taong napapailalim sa kautusan ng Diyos. Halimbawa, ang sinabi ng kautusan, huwag kang mangangalunya. Yun ang sinabi ng kautusan, huwag kang mangangalunya. So, ginawa mo, nangangalunya ka. So, nangangahulugan, ang kautusan nagsasabi sa iyo na nangangalunya ka. So, nangangahulugan, ang kautusan sa iyo, maghahatol sa iyo ng kaparusahan. Naghahatol sa iyo ng kasalanan. At dahil dyan sa kasalanan na yan, ay magbubunga yan ng kamatayan. Yun, no? So, yan ang ibig sabihin na kung mapapailalim tayo sa kautusan, huwag kang magnakaw. Yun ang sabi ng kautusan. Ngunit tayo ay nagnakaw, so napapailalim tayo sa kautusan. At ang kautusan nagsasabi na tayo ay mamamatay sa kasalanan. Dahil sa sinasabing huwag kang magnakaw at nagnakaw tayo at ang kasulatan nagsabi na ang gumagawa ng kasamaan ay mapaparusahan. No, so, yan ang sinasabi ng napapailalim sa kautusan. No, so, ngayon, kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, nananalig sa Panginoon, sumusunod kay Kristo, hindi na tayo napapailalim sa kautusan, kundi sa grace or grasya or blessings or by grace of God. Hindi na sa ilalim ng kautusan. Hindi tayo nagiging matuwid sa pamamagitan ng kautusan. Huwag po niyong ikumpara or kumbaga huwag niyo pong isipin na tayo ay Hudyo o huwag po kayo magpaka-Hudyo. Maraming mga tao kasi na nagsasabi na sila ay nagiging matuwid sa pagsunod sa kautusan at dahil dito sila ay nabigo dahil nga iniisip nila ang pagiging matuwid at ang kaligtasan ay nakabase sa pagsunod sa kautusan at hindi sa pananampalataya kay Kristo. So maraming mga tao ang nabigo dito. No, so marami. So alam niyo naman kung sino. No, so kung tayo ay napapailalim sa grasya ng Panginoon o sa grace ng Panginoong Jesucristo, matatanggap na bawat isa ang mga pangako ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Kasi nga, tinanggal na natin ang dati nating suot, ang dati nating pagkatao na full of sin. At sinuot na natin ang bagong pagkatao sa ating Panginoong Jesucristo. No, so yan ang ibig sabihin. No, so kung sinasabi natin ngayon na sinuot na natin ang bagong pagkatao sa ating Panginoong Jesucristo, ngunit napapailalim pa rin tayo sa kautusan. So nangangahulugan ba ito na tayo ay napapailalim pa rin sa grasya ng Panginoon o grace ng Panginoong Jesucristo? Hindi. Kasi nga ayon doon sa kasulatan na ang tao ay hindi nagiging matuwid sa kanyang mga gawa lamang or sa kanyang mga or sa gawa lamang. Yung sinasabi doon sa sulat ni Santiago. Kundi nagiging matuwid tayo sa pananampalataya natin doon sa ating Panginoong Jesucristo. So kung sinusuot na natin ang ating bagong pagkatao kay Kristo, kailangan susunod tayo sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo at sa ating Diyos. Kung ano ang sinasabi ng kasulatan, mamuhay tayo doon sa kanyang salita. Kasi ang tao na namumuhay sa kanyang salita ay namumuhay sa kabanalan, sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo at sa ating Diyos na Ama. No, so kung sinasabi natin na tinanggal na o sinuot na natin ang bagong pagkatao sa ating Panginoon Kristo, kailangan tayo ay mamuhay sa kanyang salita, mamuhay sa kabanalan sa kanyang kalooban at salita. No, so kung pag tinanggal na natin ang dati nating pagkatao, doon tayo sa ating Panginoon Kristo. Kaya kung sinuot na natin ang bagong pagkatao kay Kristo, kailangan mamumuhay na tayo sa kanya. No, so marami kasi dito sa mundong ito na maraming mga temptation na atake sa atin. No, so pagsikapan po natin na mananatili tayo
doon pa rin sa perimeter ng ating Panginoong Hesukristo. Kung magkasala tayo, kailangan as long as there is life, there is chance, there is hours, no, there is time, no, kailangan repent na magbalik tayo sa ating Panginoon. Kasi ang kasalanan ito, as long as nandito tayo sa buhay na ito, ang kasalanan ay hindi talaga titigil na sa pag-atake sa atin, to tempt sa tao. Kung sa temptation na yan, madadala tayo sa temptation na yan, nangangahulugan, tayo ay natatalo. So nangangahulugan na papailalim tayo sa kautusan. At ang kautusan nagsasabi na ang lumalabag sa kautusan ng Panginoon ay mapaparusahan. So pagsikapan natin na mamuhay sa kabanalan sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi there is life, no, sa ating Panginoong Hesukristo, no. So hanggang dito lang, no, and God bless everyone.